Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasa kalagitnaan na kami ng isa na namang Biyernes at hinihintay na lamang naming matapos ang araw upang makauwi na. Pinuno namin ni Bran ang aming mga tray sa tanghalian at umupo sa bakanting mesa, gaya ng nakasanayan. Saglit kong sinulyapan ang mesa ng basketball team at nakita ko si Zayden na tila nilalaro lamang ang kanyang pagkain, hindi nakikihalubilo sa kanyang mga kaibigang masayang nagbibiruan. Ganyan na siya mula noong huli naming paglabas. Nagtataka ako kung kailan niya ulit ako kakausapin ng normal. Bibigyan ko pa siya ng kaunting panahon. Naku, kanina ko pa pinipigil ang gutom ko. Kakain ako ng todo, kaya huwag mo akong husgahan, sigaw ni Bran bago agad nagsimulang kumain ng mabilis. Napangisi ako. Para bang kumakain ka na parang isang Ginoo dati? Ay oo nga pala. Dahil napag-usapan ang pagpipigil, ano ba ang sinabi mo kay Tina noong araw na iyon sa may locker? Tanong ko habang kinukuha ang kutsara upang magsimulang kumain. Anong araw? At saka sinabi ko na sayo na huwag na nating pag-usapan siya. Ungol ni Bran na tuluyan kong binaliwala. Na-curious lang naman ako. Kung hindi iyon ang iniisip ko, ano ba talaga? Sabi ko habang nakapatong ang baba sa aking palad at kunway inosenteng kumukurap. Ganito kasi. Binalaan ko siya na kung mangahas siyang kausapin ka ulit ng ganoon, tatapusin ko na iyon, mahina niyang sambit, hindi man lang ako tinitingnan. Handa niyang isang tabi ang pagkagusto niya dahil sa akin. Grabe, sa paano naman iyong eksenang ikinulong mo siya sa pagitan ng mga locker at lumapit ka sa kanya? Tanong ko muli, naalala ang pagkagulat ko nang makita iyon. Ah, iyon. Noong mga sandaling iyon, patuloy pa rin niyang sinisiraan ka, kaya tinakot ko lang siya ng kaunti. Alam mo na, ginamit ko ang kunwari ipagiging bad boy. Hindi ko siya hinalikan. Malinis pa rin ako gaya ng. Pero wala ka namang bad boy na paraan, hindi ba? Taas kilay kong tukso. Ay ganoon ba? Nakakalungkot namang hindi pala ako gaanong kilala ng matalikong kaibigan. Huwag kang mag-alala, Sarah, ipapakita ko rin iyon sa tamang panahon, sabi niya sabay ngiti ng may kumpiyansa, paghaplo sa kanyang buhok, at pagkindat sa akin. Umiti siya ng may kakaibang dating. Inayos ang buhok niya ng tila may panunukso. At kinindatan pa ako. Paano ko ba haharapin ang lahat ng iyon ng sabay-sabay? Ayoko talagang makita ang sinasabi niyang bad boy na anyo. Mas gusto ko ang cute na Bran kaysa rito. Sobra na ito. At isa pa, mabilis kong sabi, labis na nagpapasalamat na may naisip akong paraan upang ilayo ang usapan. Hindi na ako ang pansamantalang nobya mo, tama ba? Wala nang mga date. Ay, bumagsak ang mukha ni Bran at huminto siya sa pagkain. Naglaho ang kanyang ngiti at agad na napalitan ng seryoso at mabigat na anyo. Sa tingin ko, oo. Iyon na ba iyon? Bahagi ko'y umaasang sasabihin niyang hindi pa tapos, ngunit wala na ring dahilan upang ipagpatuloy pa ang mga eksperimentong ito. Hindi naman niya ako gusto ng higit pa roon. Isa na lang, bigla niyang sabi, dahilan upang bahagya akong magulat. Isa na lang na date. Isa pang date. Ito na ba ang huli? Tanong ko, bahagyang nalulungkot ngunit masaya ring may isa pa kaming pagkakataon. Oo, tatapusin na natin ang lahat ng eksperimento pagkatapos nito, sagot niya. Tama. Eksperimento lamang ito. Hindi ako dapat umasang maihigit pa. Isang huling date at kailangan ko nang pigilan ang aking nararamdaman para sa kanya. Babalik din sa normal ang lahat. Sige, sabihin mo na lang kung kailan at saan at magiging handa ako, tugon ko. Ayos. Sasabihin ko kapag naplano ko na, umiti si Bran at bumalik na kami sa pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha namin ang aming mga aklat para sa mga klase sa hapon. Habang papunta kami sa silid-aralan, naalala kong nakalimutan kong kunin ang isang proyekto sa aking locker. Ipinaalam ko kay Bran at mabilis akong bumalik. Ngunit bago pa man ako makarating, may humila sa akin paatras sa buhok, dahilan upang mapaupo ako sa sahig. Napasigaw ako sa biglaang pangyayari. Ano ba ito? Sigaw ko,
hindi pa nakikita kung sino ang gumawa habang hinihimas ang aking ulo upang maibsan ang sakit. Pagtingala ko, 2 tao ang aking nakita, isa na may makinang nalilang buhok at isa naman na may tuwid na maruming blonding buhok. Sinalila at kasi, "Ano ba ang gusto ninyo?" Sigaw ko habang tumatayo at inaayos ang aking suot ng hindi namamalayan. "Gusto naming lumayo ka kina Bran at Zaiden," malamig na sabi ni Kasi. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa na maihalong paglibak, gaya noong nakaraan. "Ano ito, palabas sa telebisyon? Bakit naman ako lalayo sa aking matatalik na kaibigan? Bumalik kayo kapag marunong na kayong maging makatotohanan. Mas mabuti pang huwag kong sayangin ang oras ko sa pakikipag-usap sa mga taong walang saysay." Sagot ko at sinubukang magtungo sa aking locker, ngunit muli nila akong hinarangan. Hindi ko alam kung sino-sino na ang binubuli ninyo dati, ngunit kung haharangin ninyo pa ako, hindi na ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang aking sarili. Kaya tumabi na kayo. Mukhang natakot sila. Itinaas ko ang aking kamao bilang babala at sila'y umatras, nagbubulong na makakabawi rin daw sila balang araw. Mga duwag. Panlabas lang ang ipinagmamalaki. Kung ginamit lamang sana ang ginastos sa hitsura para sa mas makabuluhang bagay. Binaliwala ko na ang pangyayari at bumalik sa klase dala ang aking proyekto. Matapos humingi ng paumanhin sa guro at makinig sa maikling paalala tungkol sa pagiging maagap at maingat, pinapasok din ako sa silid. "Bakit ang tagal mo?" Bulong ni Bran habang naupo ako. "Wala naman. May ilang kalat lang sa daan kaya inayos ko muna," sagot ko. Mukha siyang naguluhan ngunit hindi na nagtanong pa. Sigurado akong si Tina ang nagsugo sa kanila. Siya lang ang iisang kaibigan nilang dalawa. "Tingnan natin, Tina. Ang mga bagay na walang silbi ay hindi kailanman nananatili magpakailanman." Aray! Ang sakit! Namanhid ang aking gulugod ng ilang sandali matapos akong sumalpok sa pader na yari sa ladrilyo. Hindi ko napigilang mapahiyaw sa sakit, agad kong pinagsisihan iyon nang makita ko ang ngising puno ng panunuya ng babaeng blonding nasa harapan ko, malinaw na ikinatutuwa niya ang aking paghihirap. Hindi ko akalaing kaya pala akong itulak ng ganoon kalakas ng isang babaeng akala mo'y walang kakayahang manakit. Ngayon, alam ko na. Sinabi ko nang lumayo ka kay Bran. "Hindi mo ba kayang umunawa ng simpleng salita?" Mariing sabi ni Tina. "Sa teknikal na usapan, hindi ikaw ang nagsabi niyon at kung tama ang alaala ko, wala akong obligasyong sundin ang anumang utos mo." Sagot ko, pilit pinananatili ang kalmado habang ibinabalik ang kanyang tingin. "Tingnan natin kung mananatili pa ang tapang mo kapag nalaman mo kung ano ang kaya kong gawin." Masama siyang umiti at 2 beses na pumalakpak ng marahan. Mula sa dulo ng madilim na eskinita, may 2 lalaking lumitaw, mga nasa hustong gulang, matipuno, at nakakatakot ang anyo. Kumabog ang dibdib ko sa takot, alam kong wala akong laban sa lakas nila. Gayunman, pinilit kong huwag ipahalata ang aking pangamba. Walang ibang tao sa bahaging iyon ng paaralan, malinaw na mag-isa lamang ako. Paano sila nakapasok dito? Ano nang balak mo, ipahamak ako sa tulong ng mga estrangherong ito? Pilit kong pinagtawanan ang sitwasyon kahit nanginginig ako sa loob. May iba pa akong naiisip at mas mainam iyon, malamig niyang tugon. Umatras siya at binigyang daan ang 2 lalaki, saka inilabas ang kanyang telepono at itinapat ang kamera sa akin. "Wala ka sa katinuan." Sigaw ko habang umatras palayo sa kanila, napapalapit na may mapanuyang mga ngiti. "Talaga bang susunod kayo sa utos ng isang babaeng walang pakialam, parang mga walang sariling isip?" Sigaw ko, umaasang may mahihila akong kahit kaunting konsensya. Sa halip, lalo lamang silang nagalit. "Itira mo na lang ang lakas mo sa pagmamakaawa." "Mas gusto namin iyon," sabi ng isa, dahilan upang mangilabot ako. "Bilisan ninyo." Wala akong oras, malamig na utos ni Tina, halatang wala ni katiting na awa. Paano nagiging ganito ang isang tao? Nanginig ang aking mga binti, halos hindi na ako makatayo. Lumabo ang aking paningin sa dami ng luha. Lumingon-lingon ako, naghahanap ng anumang maaari kong ipagtanggol ang sarili, ngunit walang laman ang eskinita. Nang sumandal ang likod ko sa pader, alam kong wala na akong mapupuntahan. Ang tanging pag-asa ko ay may makarinig sa aking sigaw. "Huwag kang mag-alala. Hindi ito magtatagal," sabi ng isa. Bumuhos ang luha ko habang paulit-ulit kong ibinubulong ang pagsusumamo. Hindi ako susuko ng walang laban. Kung ito na ang wakas, lalaban ako.
Mga wala kayong awa, sigaw ko habang pilit akong sumugod upang makatakas. Ngunit madali nila akong napigil. Kapag mas lumalaban ka, mas lalo kang masasaktan, malamig na sabi ng isa habang pinipigilan ako. Huwag! Pakawalan ninyo ako. Nagpumiglas ako, sumipa at sumuntok kahit walang direksyon. May ilang tumama, ngunit hindi sapat upang makawala. Sa halip, lalo nilang hinigpitan ang kapit at itinulak ako pabalik sa pader. Sa mga sumunod na sandali, wala na akong magawa kundi umiyak at patuloy na magpumiglas, bagaman unti-unting naubos ang aking lakas. Ang takot at pagkasuklam ay sabay-sabay na bumabalot sa akin. Ikaw na muna, sabi ng isa sa kanyang kasama, halatang nagmamadali. Lumapit ang isa sa akin, mabigat ang presensya. Naramdaman ko ang aking sarili na mas lalong nanghina. Nagsimula akong sumigaw, buong lakas, kahit alam kong walang makaririnig. Tumahimik ka, mariing babala niya, bahagyang hinihigpitan ang hawak. Isa pang sigaw at pagsisisihan mo. Nang sandaling kumalas ang kanyang kamay, sinamantala ko ang pagkakataon, kinagat ko siya sa pagtatangkang makawala. Napasigaw siya sa sakit at ako'y pansamantalang nakawala, ngunit agad din akong nahila pabalik at itinulak ng malakas. Ang kapal ng loob mo. Galit niyang sigaw. Isang matalim na sakit ang dumapo sa aking pisngi at bumagsak ako sa sahig. Sinampal niya ako. Lasang bakal ang aking bibig. Hindi na humuhupa ang sakit. Hindi ko na magawang tumayo, ubos na ang aking lakas. Lumabo muli ang aking paningin, hindi na dahil sa luha, kundi sa unti-unting pagkawala ng ulira. Bago tuluyang magdilim ang lahat, nasilayan ko ang isang matangkad at matipunong figurang papalapit sa kanila. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Sa susunod na kabanata, malalaman kung sino ang dumating sa huling sandali at kung paano nito babaguhin ang takbo ng mga pangyayari. Haharapin din ni Sarah ang mga epekto ng nangyari at ang mga lihim na damdaming hindi na maaaring itago pa. Kaya abangan natin,